Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Para ho sa mga mag-asawa, isa ho itong paalala, huwag na huwag ho ninyong saktan ang inyong pong mga anak at misis. Sabay may batas po na pumuprotekta po sa kanila dahil po meron po silang karapatan at siguradong kapag ito'y inyong pong nilabag, kalaboso ay inyong bagsak. Tulad ng kasong tinutukan po ng Kilos Pronto, ginang dyan sa Tondo, Maynila, nilatigo ng kadena ng sariling mister niya. Anong resback ni misis? Panoorin. Sinuntok, sinipa, at pinagpapalo ng kadena. Iyan ang sinapit ng 53 anyos na itinago namin sa pangalang Aida sa kamay ng kanyang mister na si Manuel Carido sa Baseco Compound Port Staging Area sa lungsod ng Maynila. Ang dahilan daw ni mister, gutom na raw kasi siya. Maghapon siya nag-inom, tapos nakahiga siya. Bigla niya akong tinawag. Ang sabi niya, magluto na daw, magsaing. Sabi ko, bigyan mo ako ng pambili ng panluto natin para makapagluto ako. Dahil wala ng pera si Aida, hindi siya nakabili ng bigas at ulam na iluluto para kay mister. Wala siyang binibigay, nagmumura siya sa akin. Kasi tatadyakan niya ako pag hindi ko siya sinunod. Hindi ko siya sinunod kasi wala na akong pambili. Sa galit daw ng batugang mister, ginulpi niya ang kanyang misis gamit ang kadena. Hindi ko naman nakalain na bumangon siya, may dala siyang kadena na meron kandado. Una, sinipa niya ako sa dibdib, tsaka sinuntok, hinampas ako ng kadena. Walang awa raw na hinambalos ni Manuel si Aida sa ulot katawan. Nooy umawat ang kanilang 12 anyos na bunsong anak. Kaya't nagawang makatakbo ni Aida at humingi na sa klolo sa Women's Desk sa Barangay Hall. Ang salaysay niya po sa akin, nag-inom maghapon yung kanyang asawa. Tapos nung alas 6, nagsabi sa kanya na magluto na po ng pagkain, hapunan. Nagsabi siya sa asawa niya na wala siyang pera. Pagpasok pa lang, tinadyakan na siya nung asawa niya. Tapos nung natumba siya, tumakbo siyang palabas. Sinundan pa rin siya nung asawa niya. Tapos hinataw siya ng kadena, yung dulo ng kadena merong padlock. Pumutok yung ulo niya noon. Tapos, hindi pa rin siya tinigilan, pinagsusuntok-suntok pa rin siya ng asawa niya. Ayon kay Aida, ganito raw palagi ang kanyang mister tuwing nalalasing. At kahit paghaharapin pa silang mag-asawa sa Barangay Hall para mag-usap, sapat na ang mga latay at sakit na tinamo ni Aida para tuluyan niyang asuntuhin ang inutil na mister at maghabla ng kasong paglabag sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act laban sa asawa sa Manila Police District. Pero dahil sa hiling ng mga anak nila Aida, iniurong niya ang kaso at nakalaya si Manuel. Ganun pa man, ang mga latay na tinamo niya mula sa malupit na asawa, nag-iwan ng aral sa kanya. Masakit sa loob ko kasi hindi niya ako tinuring na asawa. Nagkaroon kami ng maraming anak, tapos ngayon matatanda na kami, gaganyanin niya ako. Napakaswerte pa nung mamang yun, no? Napalaya pa siya dahil naawa sa kanyang misis niya. Pero mister, siguraduhin po ninyo na huwag mo nang gawing ulitin yung ginawa mong pambubugbog sa misis mo. Ang mga asawa ho ay minamahal at hindi po yan ginagawan po ng pananakit. Sana po ay maging ehemplo po ang ating po mga babayan na mahalin po natin ang ating po mga misis.